up mga dre? Yun here. Ay sa mga mamsi dyan, tsaka sa mga Bex natin dyan. So ayun mga dre, maganda yung topic natin today kasi madalas ko ito nakikita sa mga Facebook groups na mayroong nagpo-post ng mga kanya-kanyang motor, mga nagpe-flex na motor o yan, top speed, nagpo-post ng top speed ba? So naisip ko itong gawin sa topic na to kasi lagi trending yung mga ganitong post eh. So yun, gusto ko lang share sa inyo mga dre kung ano yung salubing ko dito yung opinion ko. Bali, so bago ko simulan yung topic mga dre, maraming salamat sa lahat ng pumakyaw ng aking merchandise sa Shopee account ko mga dre. So maraming salamat sa pagtangkilik sa produktong lokal, di ba? So yun, para dun sa mga hindi nakakaalam mga dre, yung pagbili ng merchandise ko sa Shopee ay katumbas ng isang raffle entry. So ibig sabihin, may chance kayo manalo sa New Year. Sa New Year ko yung raffle draw eh. Bali isang merchandise, isang katumbas noon, isang raffle entry. Tapos lahat ng merchandise ay may free sticker ko syempre. Bali ang premyo na mapapanalunan sa bagong taon ay dalawang helmet lang naman mga dre ang pamimigay natin sa bagong taon. Mga merchandise syempre, at saka motor care, di ba? Meron din tayo pamimigay na gears sa bagong taon. Kaya para sa mga gustong humabol mga dre, na sumali sa parapol natin, di ba? So yung mga dre, order na kayo sa Shopee. Kasi after na raffle na yun, syempre may panibagong raffle tayo. So abang-abang lang muna mga dre. Huwag natin pagsabay-sabayin yung raffle kasi baka magulo. Kaya una-una lang. So may dalawang raffle tayo mga dre na mangyayari. So abang-abang mga dre, no? So huwag na natin pahabain to. Simulan na natin topic natin today. Checkpoint. What is CMRU? So yung mga dre, ang topic natin today ay bakit nga ba walang karapatan ang isang motorcycle rider na mag-upgrade ng kanyang accessories or kumuha ng top speed, di ba? O sabihin na natin sinusubukan yung tunay na lakas ng kanilang motorsiklo kung ang motor nila ay hindi pa bayad ng buo or yung tinatawag na installment o hulugan. So yun mga dre ang topic natin today, diba? Napakagandang topic kasi madalas makikita mo yan kapag mayroon nag-post na top speed na sa mga Facebook group. Madalas sinasabi, tapos kuha ng top speed, tapos mo na bang bayaran yan, tapos mo na bang hulugan yan, diba? Yung mga ganun. Ganun din kapag nagpi-flex sila ng mga motor nila na bagong install o bagong kabit ng accessories sa mga dre, hindi yung kabit na may tulo. So bilang panimula mga dre sa topic natin, syempre alamin natin yung mga basics, di ba? O yung mga fundamentals na paglabas ng isang motorsiklo sa kasa o sa dealer. Pag tayo kumuha ng piyak pa no? Pag tayo kumuha ng isang motorsiklo sa kasa o sa dealer, tayo ay CCI, di ba? Siyempre. Tapos makakaroon tayo ng down payment. So kapag nagkaroon tayo ng down payment, prepare pa tayo ng mga ilang dokumento, yung pipila pa natin na form kung saan binibigyan natin yung buong detalye ng ating buhay. Ay hindi, yung lang, yung pakailangan lang. So yun mga dre, after nun siyempre mailalabas natin yung motor kung na-approve ko ng CI, diba? Ngayon, ang tanong, kanino ba nakapangalan ng papel kapag labas ng motor mo? Madalas yan mga dre, nakapangalan na yan sa'yo. Meron kasi mga instances na paglalabas mo ng motor, hindi sa'yo nakapangalan.
doon sa bangko, kaya doon sa dealer. Di ba? May mga ganong ano pagkakataon. So, doon tayo sa sa nakapangalan sa yung papeles ng motor. Di ba? So, yun naman talaga ang karamihan. Siguro mga 95% lang na gano'n yung situation. So, yung mga dre, so kapag nakapangalan sa yung motor, ibig sabihin nun, kahit hindi mo pa siya tapos bayaran, sa'yo na yung motor, hindi ba? Kung bali ako, just comment down below mga dre. Ibig sabihin, kapag sa'yo na yung motor, pwede mong gawin ang kahit ano sa motor mo. Tama ba? So kung mali ako mga dre, just comment down below ulit. Ngayon, kapag sa'yo na yung motor, syempre pwede mo nang gawin kung anong gusto mo. Pwede kang mag-upgrade ng accessories kahit hindi pa to bayad ng buo, di ba? Pwede kang kumuha ng top speed para masubukan kung ano yung tunay na lakas ng motorsiklo na nilabas na sa kasa, di ba? Para sa akin, walang problema doon kasi sa'yo yung motor sa'yo na nakapangalan yung motor. Hindi nga lang bayad pa ng buo. Ngayon mga dre, kaya tayo naglalabas ng motor na hulugan kasi hindi natin siya kayang i-cash ng isang bagsakan, di ba? Kaya nga installment dahil tayo ay may kanya-kanyang binabayaran kada buwan. Meron tayong mga bills, iba't ibang klaseng bills, di ba? Meron tayong bill sa Bombay, meron tayong bill sa Meralco, tubig, di ba? Sa internet. Buti na lang wala akong internet sa bahay. Kung doon sa bills natin sa bahay mga dre, siyempre may bills din tayong ini-entrega para sa asawa natin o kaya sa jowa natin. Diba? Swerte mo na lang kung single ka pa, di ba? So ayun, kaya ang ibang motorista o ibang riders kumukuha ng motor ay mas pinipili yung hulugan. Wala namang masama doon kung hulugan ng motor mo. Yun nga lang, syempre may binabayaran kang buwan-buwan para doon sa kabuuan na babayaran mo sa motor mo, di ba? So walang masama doon kahit hulugan ng motor mo. So in my honest opinion or suggestion or kahit ano pang o ano man yung naiisip natin mga dre, walang masama kung mag-upgrade tayo ng motor o ay mag-upgrade tayo ng accessories ng motor, mag-flex tayo ng motor natin sa mga group, kukuha tayo ng top speed or susubukan natin yung lakas ng motor na kinuha natin, di ba? Walang masama doon. Kumbaga hindi mo kailangan pagsabihan ng isang tao na bakit kailangan mong gawin yan kung hindi mo pa tapos bayaran yung motor mo, di ba? O kung hulugan pa yan. So para sa akin, hindi mo kailangan gawin yun. Kumbaga una-una sa lahat kasi hindi naman tama ang mag-bash, di ba? Hindi tama ang mag-bash ng isang rider or ng isang tao. Uy, diba? Yan. So para sa akin mga dre, imbis na i-bash natin yung isang tao na hulugan yung kanilang motor, ay bakit hindi na lang natin sila i-encourage na magtrabaho ng mabuti, magpursige pa sa buhay nila upang mas makaipon sila ng malaking halaga at nang sa gayon ay pabayaran nila kagad ng buo yung kanilang motorsiklo, di ba? So alam natin mga dre na may ilang mga Pinoy na ang ugali ay pagtawanan ang isang bagay o isang tao kapag meron silang nakikitang hindi maganda rito or meron silang gustong gawing katatawanan sa mga nakikita nila. So hindi ko naman sana hindi, mali pala. Hindi ko naman sinasabi na magbago kayo or tigilan nyo na agad yung mga ganong pananaw. Kasi okay siguro kung magiging healthy yung conversation kapag sakaling meron topic na ganon, diba? Kapag kaya tayo nag-reflex ng ating motor o kaya nag-reflex tayo ng top speed natin upang share sa ibang tao kung ano yung mga nakikita natin sa motor natin o yung nagagawa natin sa mga motor natin, diba? Mas maganda yung ganoon dahil nakapagpalit tayo ng nakapagpalit tayo ng kulay pink, ay ng
nakapagpalit tayo ng informasyon. Katulad ng sa accessories, kapag sa accessories kasi pwede mong ituro, kunyari kung yung nag-post, pwede mong ituro sa mga nagko-comment na gusto malaman kung paano ikinabit yung ganito ang accessories, kung sa top speed naman, kung anong ginawa mo sa motor mo, kung paano mo naabot yung ganong top speed. Hindi ba mas magandang pag-usapan ang mga ganong bagay kung sakali, di ba? Na magko-comment tayo. Dahil pare-pareho tayo matututo mga ganong bagay. Kaya kung sakali naman mga dre, sana matira na yung ganong klaseng mindset natin, no? Kapag mayroong yung nagpo-post ng ang pag-reflex ng kanilang motor sa iba't ibang Facebook page. Kasi mga dre, wala naman talaga kasing masama doon sa ginagawa nila. At gusto lamang nila i-share kung ano yung mga kanilang mga nailagay o na nagawa sa kanilang motorsiklo. So, imbes na bash natin sila, tulungan natin sila, encourage natin sila para pagputihan pa nila yung kanilang buhay at nang sa gayon, mabayaran nila kagad ng buo yung kanilang motorsiklo na inilabas sa kasa ng hulugan. Para sa mga kumukuha ng tax, sana naman ay gawin natin sa mga sa public road, di ba? Sa public road, lalo na yung medyo busy na kalsada, huwag tayo na kumuha ng tax kasi siyempre iwasan, para makaiwas tayo sa madidisgrasya natin, di ba? Kasi hindi naman lahat aware sa kung paano mag-drive ang natin yan. Paano mag-drive ang mga motorista, di ba? So para makaiwas sa disgrasya, wag na kumuha ng top speed. Kung gusto mo kumuha ng top speed mga dre, doon ka sa sa controlled environment. Yun pala yung term na yun. So ikaw dre ay merong gustong sabihin or gusto mo labas ng sama ng loob? Hindi naman siguro, no? Kasi maganda naman yung topic natin. So kung meron kang suggestion o kakaibang informasyon tungkol sa topic natin today ay mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan. May kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong way of thinking. So sana pag-usapan natin ng maayos mga dre, para naman nakapag-share tayo ng information at matuto yung ibang mga nakakabasa ng mga sinasabi natin sa comment section. So mga dre, maraming salamat at pinanood itong vlog na to at sa lahat ng sumusuporta sa akin, thank you again. Maraming salamat mga dre. See you in my next one. Cheers, rock and roll.